Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Hindi po kami, Panginoon, karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Dahil sa aming mga pagkakasala, Panginoon, at pagkukulang. Linisin mo kami, Panginoon, ng banal mong dugo, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, maging karapat-dapat po kami, Panginoon. Salamat sa banal mong Espiritu na siyang patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat sa amin. O Diyos, salita mo, Panginoon, ay pagkain ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Busugin mo ang aming mga kaluluwa, Panginoon, sa pamagitan ng mga salita mo, Panginoon. Buksan mo ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, sa mga aral mo, Panginoon. At kung mayroong pagtutuwid, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na handang magpatuwid sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang maitaas, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat. Amen. Palakpaan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ito nga po ay may pamagat na sa paggalang ay karapat-dapat ka. Ito po ay tumutukoy sa ating Panginoon. Na po, sa ating Diyos. So yung lahat ng paggalang, karapat-dapat ay para sa Diyos. Amen po ba? Amen. Karapat-dapat po ba ang ating Diyos sa paggalang? Amen. Ang English po niya, reverence. No po? Ang meaning po noon ay deep respect for someone or something. Paggalang sa Tagalog. No po? Kadalasan, ang ganitong pag-uugali daw ay napapakita natin sa tao. Tulad ng presidente. Tama po ba na igalang natin ang ating presidente? Amen. Ang mayor, ang senador, ang mga bayani ng bayan, ang ating mga magulang, ang ating kapwa-tao. Tama lamang po na igalang po natin. Okay lang po yan. Amen po? Hindi ko po sinabi na hindi natin dapat silang igalang. Dapat natin po silang igalang. Okay lang po yan. Natratuhin sila ng may paggalang. Kaya lang, kung kaya natin itong ibigay sa mga taong tinitingala ng lipunan, di po ba't dapat mas ibigay natin ang paggalang sa Diyos? Amen? Sabi ko nga, kung kaya natin ibigay ito sa tao, no, sa tao, di po ba't dapat mas ibigay natin ang ating paggalang sa Diyos? No? Kaya lang minsan nakakalulungkot, mas nirerespeto at mas ginagalang natin ang tao kaysa sa Diyos. Na po? Ang sabi po ng Kawikaan 14:26 hanggang 27, dito po sa isa Bible na isang hawak ko, dalawa po yung ating babasahin. Na po? Ang sabi po doon sa una, ang pagkatakot kay Yahweh ay nagdudulot ng kapayapaan. May hatid na nakatatagan sa buong sambayan. Ang pagkatakot kay Yahweh ay may bukal ng buhay. At ang taong mayroon nito ay malayo sa kamatayan. Dito po sa isang salin po, ang sabi po dito, ang paggalang at pagsunod, no? So may pagkakaiba na po. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan. May hatid na katatagan sa buong sambayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay at ang taong mayroon nito ay malayo sa bitag ng kamatayan. So pagsamahin natin yon. Paggalang, pagsunod, at anong binabanggit ng isa? Pagkatakot. No? Pagkatakot. So paggalang. Sabi ko nga, kadalasan na ibibigay natin ito sa tao. No? Ngunit sabi ko nga, mas tratuhin natin ang Diyos ng may paggalang, ng lubos. No? Kung naibibigay natin itong paggalang sa tao, tratuhin natin ang Diyos ng may paggalang lubos, higit sa tao, dahil siya ay Diyos at hindi siya taong may kahinaan. No? Hindi siya taong may kahinaan. Diyos siya. Nasa Kanya lahat ng magagandang katangian at kapangyarihan. Kaya dapat siyang igalang at irespeto at dapat siyang katakutan. Hindi nakakatakot na siya para tayo nakakita ng isang taong multo o ng multo. No po, kundi matakot tayo sa Diyos dahil
Nasa Kanya ang lahat ng kakayahan, lahat ng kapangyarihan, nasa Kanya. No? Matakot tayong gumawa ng pagkakasala. Respeto natin sila. Irespeto natin ang Diyos. No po? Tanong, naibibigay nga ba ng tao ang pinakamalalim na paggalang sa Diyos? Ang mga hindi mananampalataya, hindi nila kayang ibigay ito sa Diyos. Hindi nga sila mananampalataya eh. Hindi nga sila kumikilala sa Diyos eh. So, ang tinutukoy dito, ang mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya ba ng ating Panginoong Diyos ay nagbibigay ng pinakamalalim na paggalang sa Diyos? Tunay nga bang naigagalang ng mga mananampalataya ang Diyos? Yun ang tanong. Kasi sabi ko nga, ang hindi mananampalataya, hindi nila kayang ibigay ang paggalang sa Diyos. Tama? Pero dapat tayo mga mananampalataya, gumagalang tayo sa Diyos. Mananampalataya ka eh. Follower ka ni Jesus. Tagasunod ka ng Panginoon. Sabi, dapat ibigay natin sa Diyos yung pinakamainam na paggalang. Ngayon, tanong, paanong hindi na ibibigay ng mananampalataya ang paggalang sa Diyos? O nga no. Paanong hindi natin na ibibigay yung paggalang sa Diyos? Nasabi ko nga kanina, dapat yung pinakamalalim na paggalang nasa Diyos. Di po ba? Paanong hindi na ibibigay ng mga mananampalataya ang paggalang sa Diyos? Una, hindi pagsunod sa Kanyang salita. Binabanggit doon, yung una natin, yung isang salin, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh. Binabanggit, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh. Ang sabi, dulot nito'y kapayapaan. No, may binabanggit ditong pagsunod. Pag hindi ka sumusunod sa kautusan o sa salita ng Diyos, hindi mo ginagalang ang ating Panginoon. Mananampalataya tayo, dapat ginagalang natin kung ano ang salita ng ating Panginoon. Amin po ba? Ano ang unang punto? Kaya hindi na ibibigay ng mga mananampalataya ang paggalang sa Diyos. Hindi sinusunod ng mananampalataya ang salita ng Panginoon. Tanong, naririnig ba natin ang salita ng Panginoon? Di ba naririnig natin? Araw ng linggo, lagi natin itong naririnig. Di po ba? Minsan, di pa tayo nakukontento doon. Nakikinig pa rin tayo sa radyo, sa TV, ng mga pangangaral ng mga pastor. Di po ba? At nagbabasa tayo ng salita. Alam ninyo ang salita ng ating Panginoon. Alam ko ang salita ng Panginoon. Kaya lang kadalasan, hindi nga natin sinusunod ang salita ng ating Panginoon. Ano sabi? Hindi sinusunod ang salita. Pag hindi mo sinusunod ang salita ng ating Panginoon, bagamat alam mo, kapatid, hindi mo ginagalang ang Diyos. Tama? Pag sinabi ng magulang mo, gawin mo itong bagay na ito, pag hindi mo ginawa yon, dinisrespect mo yung magulang mo. Sabi ng nanay mo, Romel, pagbalik ko, gusto ko dito malinis na, gusto ko hugas na ang mga pinggan. Pagbalik ng nanay ko, hindi malinis ang pinggan, marumi pa ang bahay. Anong ginawa ko? Hindi ko siya ginalang. Hindi ko binigyan pagpapahalaga yung kanyang salita. Kasi pagpapahalaga sa salita ng nanay, yung pagsunod. Ngayon, ang Diyos, mayroon siyang salita at mayroon siyang utos sa atin. Alam natin yon. Kaya lang kadalasan, hindi natin ginagawa. Dinidisrespect natin siya. Wala tayong galang sa Diyos. Alam niyo ba, usong-uso na ngayon ang hindi paggalang sa Diyos? Pinangangalan tagat na nga eh. Sa church nga eh. Binabastos ang Diyos eh. Isipin niyo yun ha. Hayagan sa loob ng simbahan, binabastos ang Diyos. Di po ba? Naanin nyo na yun? Hayagan, yung Bible sinisipa. Naging panoorin ang loob ng simbahan. Ginawang parang football. May announcer. Entertainment. Entertainment ba ang church? Hindi na ginagalang. Nang nakaraang Olympic, anong pinakita sa tao? Opening at closing ceremony. Anong pinakita sa tao? Pagpapakita ng pag-disrespect sa Diyos. Ano naman yun? Hindi nga mga mananampalataya yun. Kaya lang mahirap na ito, mga mananampalataya,
Mga pastor nangangaral patungkol sa hindi pagrerespeto sa ating Diyos. Amen? Ano sabi? Anong sabi ng ilang mangangaral? Ang Diyos daw ay malupit. Iba daw si Yahweh. Sa kadiliman daw si Yahweh. Nakita nyo, nasa loob na ng simbahan, yung pag-disrespect, blasphemy. Di po ba? Hindi ino-honor ang Diyos. Usong-uso na ngayon yan. Maging sa loob ng simbahan, nagaganap yan. Kaya pakaingat ang mga mananampalataya sa mga pinakikinggan yung mga salita at aral. Mga kapatid, ang church dapat unang sumusunod sa utos o sa salita ng ating Panginoon. Church nga tayo eh. Ang church ba ay ang building na ito? Hindi. Lugar lang ito na pinagdarausan ng mga kalipunan ng mga mananampalataya. Ang tunay na simbahan ay tayo. Dapat tayong body of Christ, tayo dapat yung sumusunod dun sa ulo ng simbahan. Sino ba ang ulo ng simbahan? Tayo ay parte ng katawan ni Kristo at simbahan yon, tunay na iglesia. Sino ang ulo ng simbahan? Sino ang ulo ng iglesia? Si Jesus. So dapat yung ulo, yung pang-ulo, sinusunod mo. Amen? Sinusunod mo. Ngayon, sabi ko nga, paano hindi sinusunod ng mga mananampalataya ang ating Panginoon, ang kanyang mga salita? Una, hindi nga natin pinahalagaan kung ano yung salita ng Panginoon. Amen? Ano ba yung mga sabi ng Panginoon? Ano bang ilang utos? Ang daming utos. Pag hindi mo sinusunod ang utos ng Panginoon, hindi mo siya sinusunod. Hindi mo nga sinusunod eh. Amen? Sabi ng salita ng Panginoon, wag kang gaganti sa taong masama. Kapatid, ang sabi ng Panginoon, wag kang gaganti sa taong masama. Ginawang ka ng masama, anong gagawin mo? Bilang mananampalataya, bilang follower ni Jesus, anong gagawin mo, kapatid? Mahirap ito. Sa totoo lang, mahirap po yan. Yung sinasabi ng Panginoon, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Mahirap yan. Kaya lang yan ay salita ng Diyos na dapat igalang at sundin ng mga mananampalataya. Tayuan natin kung ano yung aral ng ating Panginoon. Bakit? Kasi sinusunod nga natin siya eh. Kasi ginagalang nga natin siya eh. Kapag ginagalang mo siya, kung ano yung salita ng ating Panginoon, pangatawanan mo yon, sundin mo yon, kahit labag pa yan sa iyong kalooban. Kasi may mga taong palaban tayo. Siyempre, natural sa atin yon. Ayaw nating naaapi tayo. Lagi tayong palaban. Ang tao, meron tayong defense mechanism. Didepensa tayo. Pero ang mananampalataya, didepensa pero hindi ka oopensa. Ano ibig sabihin? Huwag kang gaganti. Huwag kang gaganti. Sabi ni Lord, huwag kang gaganti sa taong masama. Bakit? Masama na nga siya eh. Tapos ginantihan mo, di ano ka? O ano pinagkaiba ng mananampalataya sa hindi mananampalataya? Nasaan ang patotoo natin kung pareho lang? Kasi ginagantihan natin. Alam niyo ba, gustong-gusto ng mga hindi mananampalataya, abusuin ng mga mananampalataya? Bakit? Hindi daw kikipo. Hindi yan magbabarangay. Lokohin natin sila. Amen? Meron nga dito eh. Naghahanap buhay ng maayos. Nagtayo ng tindahan. Tapos inabuso yung ating kapatiran na ito. Bibili sa tindahan. Bibili sa tindahan nila. Tapos pag tumalikod, yung magbebenta, kinukuhanan. Tama lang na pairalin yung katarungan. Saan dapat pumunta? Sa barangay. Amen? Inabuso eh. Naghahanap buhay ng maayos tapos ninanakawan mo. Kaya lang, yung taong kumuha, lumapit dun sa pastor.
naging chairman si pastor. Sabi ko, hindi ko po hawak ang desisyon ni nanay. Hindi ko hawak. Patawag natin. Pinatawag. Nay, kaya mo ba ibigay? Sige po, pastor, alang-alang sa Panginoon. Amen? Sa ganang atin, hindi natin kaya, pero alang-alang sa Panginoon dahil sa pagsunod natin, pagtayo, saan? Sa salita ng Panginoon, kaya natin ibigay. Hindi siya nagdemanda. Sige na. Wala na nga tindahan eh. Tama ba? Oo, sa tao, mukha tayong tanga. Sa tao, mukha tayong tanga. Dahil kala nila, naaabuso nila tayo. Pero hindi. Mayroon Diyos tayong makatarungan, doon natin idunudulog. Saan? Sa hukuman ng Diyos. Bahala ang Diyos gumanti para sa iyo. Hallelujah! Basta tayo, sumunod tayo kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kung ano yung salita ng Panginoon, lakaran natin para bilang pagsunod, paggalang sa Panginoon. Kasi pinahalaga natin ang kanyang mga aral, pinahalaga natin ang kanyang mga salita. Amin po? Ako po, madalas maloko. Ako madalas maloko. Ako nga, lagi ko sinasabi, okay na yan. Alam ni Sister Belia yan, okay na yan. Okay na yan, okay na yan. Bumili ka ng maayos, tapos binigay sa'yo, hindi maayos. Binigay mo yung tamang bayad, binigay sa'yo, hindi maayos, okay na yan. Hindi ako maintindihan madalas, bakit okay na yan? Bakit okay na yan? Alam niyo bakit? Kasi ayoko may kaaway. Ayoko may kaaway. Oo, maloloko mo ko. Alam ko naman eh. Alam naman natin eh. Pero mayroong makatarungan Diyos. Tandaan natin, mayroong makatarungan Diyos na siyang gagawa para sa atin. Igalang mo lang, sundin mo lang ang salita ng ating Panginoon. Amen? Ang hirap nito, mananampalataya tayo, tapos nakikipagbagbagan tayo. Ako, pastor, makikita ninyo. Halimbawa, ako, pastor ninyo. Nakikita ninyo, nakikipagbangayan ako. Ano mararamdaman ninyo? Okay lang pala makipagbangayan dahil si pastor nakikipagbangayan. Di po ba? Ano ibig ko sabihin? Magpaloko tayo? Hindi. Kaya lang, pag naloko ka na, kapatid, tayuan mo na lang, sabihin mo na lang, Panginoon, makatarungan ka naman Diyos eh. Bahala ka sa akin, bahala ka sa kanila. Amen? Amen. Minsan nga, bumili lang ako meron lang akong, may nagbigay sa akin ng love gift. Sabi ko, papopugiin ko naman konti yung aking kotse. Pumunta lang ako ng Banawe. Lalagyan ko lang ng konting, yung harapan, lalagyan ko lang ng konting, yung ilaw, lalagyan ko lang ng konting dekorasyon. Abay, hindi ko ano nang sira, inapot eh. Sira po ito. Naku, kinuyog na ako, hindi na ako makakibo. Bala ko yun, kung ano gusto nyong gawin. Ganyan na ako. Sabi ko, patay na ako. Bitag na ako. Kaya lang, ano nangyari? Umuwi ako, wala akong dalang pera. Ubus ang laman ng wallet ko. Na-hold up si Romel. Simpleng pang-hold up, di po ba? Sabi ko, abang ginagawa, naku po, Diyos ko, may utang pa ako. Ako pa may utang na loob. Sige po, total naman po, wala na po pala kayong pera. Uwi nyo na lang. Talagang wala na ako maibibigay sa inyo. Tingnan nyo ang wallet ko, ubos. Alam nyo, pagdating ko ng bahay, yung kinikwento ko sa inyo, na-appreciate ko yung pumasok ako kay Sister Belia na tagahugas ng pinggan. Sabi ko, bigyan mo na lang ako ng 50 pesos kada araw. 50 pesos kada araw, magkaroon lang ako ng laman sa bulsa. Na-appreciate ko yung 50 pesos paglatag ng 50 pesos dahil tagahugas ako ng pinggan nung aming tindahan. Sabi ko, ganito pala kahalaga ang 50 pesos lalo na sa taong walang pera. Ba't ka nawalan ng pera? Naloko ako. Nabudol ako. Kaya madalas ako mabudol. Ano gagawin ko? Magdidemanda? Tawagin ko si Brother Ronald. Brother Ronald. Paghuhulihin nga natin itong mga to.
Kaya yan eh. Eh di nilaga ko na lang sa Diyos. Nilaga ko sa Diyos. Magrereklamo pa ba ako? Eh, pastor, nagpapaloko ka eh. Alam nyo, tayo madalas biktima tayo ng panluloko. Biktima tayo ng mga panluloko. Ang mga mananampalataya, biktima ng pang-aabuso. Narinig nyo na yung patotoo ni Pastor Peter Tanchi? Habang sila'y nangangaral, mag-asawa, pagbalik nila, yung kanilang anak, ginahasa. Sige. Anong ginawa niya? Pinuntahan niya. Nan-rape sa anak niya. Sinira niya ng gospel. Sinong ama maagagawa nun? Ang sakit nun. Ang sakit nun. Tanging ang tao lamang na kumilala kay Kristo at may paggalang sa salita ng Panginoon ang makagagawa ng mga bagay na yan. Dahil sa galang atin, hindi natin kayang gawin ang bagay na yan. Minsan nakipagpaano ako sa baranggayan, tapos inurong ko yung aming demanda. Pero sabi ko, ano kami noon? May posisyon kami noon. Sabi nung barangay, pasok sa ano yan? Pasok sa kulungan yan. Bakit hindi nyo tinuloy yung kaso? Sabi ko, hindi ho eh. Eh sabi niya, bakit ako hawak ng kaso nyo? Sabi nung kagawad. Ako hawak ng kaso ninyo. Pasok ko yan, diretso sa kulungan yan. Sabi ko, hindi ko gagawin yan. Eh bakit? Eh kasi yan ang inaaral sa amin sa simbahan eh. Magpatawad at magparaya. Sabi niya, bilib naman ako sa inyo. Huwag ko kayong bumilib sa akin. Sa ganang akin, gusto ko nga akong sapakin ng mukha niyan eh. Di po ba? Di ba? Sa ganang sa iyong sarili, gusto mo sapakin ng mukha nun. Gusto mong basagin ng mukha ng tao. Pasensya na ho sa salita. Pero yan yun eh. Di po ba? Paano ko sasabihin sa inyo, ipaano ko yung nararamdaman ko? Di po ba? Yun yung nararamdaman ko noon. Gusto kong gawin yung bagay na yun. Gusto kong gumanti. Gusto kong mabuhay yung dating Romel. Kaya lang, hindi. Kailangan yung aral ng Diyos, ipakita ko sa buhay eh. Ipakita sa buhay nating mga mananampalataya eh. Mahirap, madali. Kasama kasi yun sa paggalang mo sa Diyos. Oo, yung mga iba, hindi maniniwala at magsasabihin nila, hindi totoo yan, Pastor Romel. O sa inyo, kung gusto nyo magreklamo, kung meron kayong mga makikipag-away kayo, di magreklamo kayo na magreklamo. Basta ako, pinaninindigan ko, magrereklamo na lang ako sa hukuman ng Diyos. Amen? Ang hirap nung habang buhay, makakasalubong mo yung kapitbahay mo, kagalit mo. Tapos paano ka magkakaroon ng peace of mind? Ay naku, hallelujah. Diba? Paano ka magkakaroon ng kapayapaan sa puso't sa isipan mo kung kada nangangaral ka ng love, tapos hindi sabi, naglalab ba yan? Marunong ba umibig yan? Ano ibig sabihin? Pangatawan na natin, lakaran natin kung anong salita ng Panginoon bilang paggalang sa Diyos. Kapatid, ginagalang mo ba ang Diyos? Sundin natin, lakaran natin ang salita ng Panginoon. At hindi natin kaya yan, kailangan natin ng banal na Espiritu. Ulitin ko, para makasunod tayo, makalakad tayo sa kalooban at salita ng Panginoon, kailangan mo ang banal na Espiritu. Sinasabi ko ba na magpaloko tayo? Hindi. Hindi. Hindi ko sinasabing magpabudol tayo. Hindi ko sinasabi. Kaya lang pag naloko ka na, diyan pairalin mo. Diyan mo pairalin yung pagiging mananampalataya mo. Naloko ka na eh. Anong gagawin mo? Gaganti ka. Di wala tayong pinagkaiba sa hindi mananampalataya. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Amen? Alam ko po yung iba sa inyo nagdi-disagree sa aking sinasabi. Lumalaban ang inyong kalooban. Pero hindi. Ganito pa lang po yun. Word ni Lord. Huwag kang gaganti sa taong masama. Kapatid, ginawan ka ng masama, anong gagawin mo? Ang sabi doon, gawan mo ng mabuti.
Dahil pag ginagawan mo daw ng mabuti, para mo daw siya nilalagyan ng baga sa kanyang ulo. Amen? Di ba mas maganda siya yung parang nahihiya sa'yo? Kaya lang maraming tao, kahit ginawan ka ng masama, hindi sila nahihiya sa'yo. Okay lang yun. Ang mahalaga sa harapan ng Diyos, alam mo, sinusunod mo kung ano ang salita ng ating Panginoon. Amen? Amen. Ngayon, bakit natin dapat ibigay ng lubos ang paggalang sa Diyos? Kanina paano natin maibibigay ang paggalang sa Diyos? Ngayon, paano natin, bakit natin dapat ibigay ng lubos ang paggalang sa Diyos? Kanina, paano? Ngayon, bakit? Bakit natin dapat ibigay sa Kanya? Kasi Diyos siya yung presidente nga yung mayor nga yung barangay captain nga narirespeto mo siya pa. Ang Diyos pa, hindi mo igagalang? Amen? Nasabi ko nga, ngayon, pinakikita na ng mundo, maging sa loob ng simbahan, walang paggalang sa Diyos. Hindi na kinikilala ang Diyos bilang Diyos. Amen? Ngayon, bakit natin dapat ibigay ng lubos ang paggalang sa Diyos? Una, dahil siya ay Diyos. At dahil siya ay Diyos, nasa Kanya ang mga katangian na wala sa mga tao. Ano daw siya? Dahil siya ay Diyos, nasa Kanya ang katangian na wala sa tao. Unang katangian ng Diyos na wala sa tao, God is eternal. Amen? God is eternal. Revelation, chapter 1, verse 8. Ako ang Alpha at Omega. Ano sabi ni Lord? Ako ang Alpha at ang Omega. Ako ang simula at ang wakas. Wika ng Diyos na makapangyarihan. Sino may sabi nun? Wika ng Diyos na makapangyarihan. So, sino siya? Siya ang Diyos na eternal. Alpha and the Omega. So, kung siya pala'y walang hanggan, anong dapat mong gawin? At ibigay mo lahat ng respect para sa Kanya. Walang hanggan yan. Walang kamatayan yan. Walang pinagmulan yan. Pastor Romel, saan nagmula ang Diyos? Hindi ko alam. Yan ang mga tanong natin. Yan ang tanong ng tao na hindi kayang sagutin. Saan nagmula ang Diyos? Hindi natin alam. Basta alam natin, ang Diyos wala siyang katapusan. Wala pa lahat ng ito, nariyan na ang Diyos. Paano mo nalaman? Bible. Tayo ka na lang sa faith. Iba hindi naniniwala sa Diyos, pero tayo naniniwala tayo sa Diyos. Nagtataka lang ako sa iba na naniniwala kay Satanas, pero hindi naniniwalang may Diyos. Naniniwala sa multo, pero hindi naniniwala sa Diyos. Nakakita ako ng multo. Spiritual yun, di ba? Nakakita ako ng multo. Taong babaeng puti. Naniniwala ka doon. Tapos sa Diyos, hindi ka naniniwala. Naniniwala kay Satanas, ngunit hindi naniniwala sa Diyos. Kapatid, maniwala tayong mayroon Diyos. At ang Diyos natin, siya ang Alpha at ang Omega. Eternal ang ating Panginoon. Hallelujah! Dahil eternal siya, may magagawa siya sa atin. Wala siyang hanggan. Bawat hinaing natin, kayang gawin ng Diyos. Bakit eternal nga wala siyang hanggan. Amen? Eternal ang ating Panginoon. Ano pa? God is the creator of all things. Siya may lalang. Kaya dapat siya sa paggalang. Ano siya? Creator. Manglilikha. Awit, chapter 8, verse 3. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati ang mga talat bituin at buwan. Ano daw? Sino may likha? Sino may likha ng langit? Ang sabi, ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati na ang talat bituin at ang buwan. Ang sabi doon, sino may likha nun? Ang Diyos. Ang Diyos. Mga ngaral, chapter 12, verse 1a,
alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. O pinakikita sa atin, sino ang may likha sa tao? Nung yung una natin binasa, pinakikita ang may likha ng sangkalawakang ito. Sino? Ang Diyos. Siya. Siya ang gumawa ng langit. Siya ang gumawa ng araw. Siya ang gumawa ng buwan at mga bituin. O ngayon, ano sinasabi naman ng mga ngaral? Alalahanin mo lumikha sa sa panahon ng iyong kabataan. Sino lumikha sa iyo, kapatid? Alalahanin mo daw siya sa panahon ng iyong kabataan. Taas ang kamay ng mga kabataan. Mga senior citizen, kabataan pa po kayo. Hanggat nakakapani kayo dito, kabataan kayo. Amen? Kayang-kaya pa. Kapatid, alalahanin mo daw ang lumikha sa iyo. Pinakikita na ang tao nilikha ng Diyos. So kung ikaw ay nilikha ng Diyos, ano ang dapat sa Diyos? Igalang mo siya. Kasi nilikha ka niya. Di ba dapat tayo magpasalamat sa Diyos? Nang ang nanay at tatay natin, maging mag-asawa, tapos yung bunga ng kanilang pagmamahalan, nagsiping sila, tapos ang daming sperm cell nun. Nag-uunahan yun. Saan? Doon sa egg cell. O science to Ang dami nun, million counts yun. Nag-uunahan. Kapatid, ikaw ang nauna doon sa egg cell. Winner ka. Sa dami nun na nag-uunahan, ikaw yun. Yung nauna dun sa Excel, kaya nabuo ang isang Romel. Sino may gawa nun? Ang Diyos. Ang Diyos. Nilikha ka ng Diyos. Amen? Hindi ang nanay at tatay mo ang may likha sa iyo. Kaya sabi ng mga nanay, ano sabi? Anak lang kita. Niluwal lang kita. Kundi dahil sa akin, hindi ka mabubuhay. Hindi totoo yun. Kung hindi dahil sa Diyos, hindi tayo mabubuhay. Ginamit lang ang nanay, ginamit lang ang tatay para tayong mabuhay. Pero ang tunay, ang Diyos ang may gawa. Amen? Si Omel, kwento ko paano siya nabuhay. Sabi niya sa akin, dahil sabi ko, miracle baby siya eh. Alam mo, dapat matutunaw ka. Kaya tuwing gabi yan, andito ko yan. No? Eh, napanood namin sa Netflix yung Lolo and Kids. Kaya kami tawag namin, partner. Pero hindi tayo partner in crime, ha? Hindi tayo magnanakaw kasi doon sa Lolo and Kid magnanakaw. Sabi, kaya tuwing gabi, magaganyan kami ng apo ko. Lolo and Kid tayo, ha? Partner. Tapos sabi niya sa akin, Papa, pagka miracle baby ba, genius. Kasi miracle baby siya. Pag miracle baby ba, genius. Sabi ko, oo, genius ka. Matulog ka na, Omel. Ang dami mong tanong, sabi ko. Paano ako nabuhay? Sabi mo, matutunaw ako. Sabi ng, di ba? Sabi mo, matutunaw ako. Oo, ganun nga ako. Kasi pinasya ng Diyos ka ako. Sa kabila ng mami mo, umiinom ng maraming gamot dahil epileptic siya. Pero pinasya ng Diyos na mabuhay ka, mabuo ka. Kasi creator siya. Amen? Pag pinairal yung science, pag uminom ng mga, ng matitinding gamot sa epileptic, matutunaw ang tao, matutunaw sa tiyan. Kaya nga ang tanong sa kanya nun dinugo ka na po, dinugo ka na po. Hindi dinudugo. Bakit? Kasi nga mayroong kamay ng Diyos na nag-iingat doon sa aking apo. Amen? Creator siya. Ano ibig sabihin ng creator? Siyang may pasya. Siyang gagawa. Kaya nung matapos, nung mailuwal yung aking apo, anong sabi ng mga doktor sa amin? Buo po, buo. Amen? Kasi inaasahan nila, putol ang kamay, walang ganito, pero sabi, buo. Bakit? Creator ang Diyos. Siya lumikha. Hindi ka ba hahanga sa Kanya? Hindi mo siya igagalang. Karapat dapat siya sa paggalang. Amen? Iyan ang Diyos.
Kaya anong gawin mo? Alalaanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Kapatid, alalahanin mo daw ang Diyos sa panahon na ikaw ay nabubuhay pa. Alalahanin mo ang lumikha bago manumbalik ang iyong katawan lupa sa kapwa lupa. Ano pa? Revelation, chapter 4, verse 11a. Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri. Ano sabi? Aming Panginoon at Diyos. Ulitin ko aming Panginoon at ang hina. Aming Panginoon at Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang, at kapangyarihan. Kita niyo yun? Ano daw ang dapat sa Diyos? Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang, kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Nang likain ang ilaw, sumikat si Thomas Edison. Sino ang lumika? Sino naka-invento niyan? Thomas Edison. Kilalang-kilala natin. Si Thomas Edison. Pagka tinanong sa atin, who invented ng ilaw? Sasabihin, Thomas Edison. Pero bago pa si Thomas Edison, nalikha na ang ilaw. Balikan natin. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati ang mga tala at bituin at ang buwan. Ano ba yon? Di ba tanglaw sa langit? Araw, liwanag. So saan nagmula? Sino ang lumikha ng tanglaw sa langit? Sino ang lumikha ng araw, ng ilaw? Thomas Edison? Oo, para magkaroon lang ng bulb. Tama? Alam nyo ba kung sino gumawa ng fluorescent? Pilipino. Si Flores. Kaya nga, fluorescent. Kita? Ilaw, lumikha. Pero yung tunay na manlilikha ng tunay na ilaw ay ang Diyos. Amen? O ngayon, sino ang nag-imbento o lumikha ng langit? Ng ilaw? Thomas Edison? Oo, kinikilala. Dapat lang igalang, respeto. Kasi kung wala tayong mga ilaw. Di ba? Pero yung tunay na ilaw, bituin, tala, buwan, at ang araw, ang Diyos ang lumikha. Bago pa man din magkaroon yan, mayroon ng tanglaw sa langit. Na pag tumingala ka, Lord, ang buti-buti mo. Tuwing araw nakikita ko ang buwan, ay ang araw, nagbibigay init sa atin. Amen? Kita nyo, yan ang Diyos. Karapat-dapat siya saan? Sa papuri at paggalang. Bakit siya ang manlilikha? At ang maganda dito, nang likhain niya yan sa pamamagitan lang ng salita. Sinabi lang ng Diyos, ganun siya makapangyarihan. Magkaroon ng mga tanglaw sa langit. Nagkaroon. Kasi nung pasimula, walang anyo ang daigdig. Ang Espiritu ng Diyos umiihip sa ibabaw ng tubig, walang anyo. Ngunit sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagkaroon ng anyo ang lupa at ang daigdig na ito. Di ba? Ang buti ng Diyos. Di ba karapat-dapat siya sa papuri? Di ba karapat-dapat siya sa paggalang? Amen? Sa Kanya ang paggalang. Pangatlo, bakit siya karapat-dapat sa paggalang? God is omniscient. Ano yung omniscient? Alam niya ang lahat. Knows everything. Ano daw ang Diyos? Omniscient. Know everything. Ang sabi ng awit, 139, verse 2 hanggang 4, ang lahat ng gagawin ko sa iyo ay hindi lingid.
Ano daw? Ang sabi doon? Ang lahat ng gagawin ko sa iyo ay hindi lingid. Ang sabi, kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking iniisip. Alam ng Diyos. Iniisip mo pala ngayon, si pastor hindi alam ang iniisip nyo. Amen? Pero ang Diyos, alam niya, laman ng isip natin. Alam niya. Ang sabi, malayo man, batid mo ang aking inisip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gagawin ko'y pawang iyong nalalaman. Kapatid, lahat pala ng ginagawa natin, alam niya. Hindi tayo makapagtatago sa Diyos, alam niya. Ganun siya makapangyarihan. Paano? Kita nyo? Paano ka hindi matatakot at gagalang ang Diyos na ito? Alam nga niya ang lahat. Amen? Di ka makapagtatago sa Diyos. Hantad sa Diyos ang lahat ng bagay. Di pa ako umiimik. Yung aking sasabi, alam mo na lahat. Lahat ay di malilihim sa iyo. Amen? Gusto mo yun? Siya sabi ng mga awit, lahat ng bagay alam mo. Amen? Ang tao, nakagawa ng AI. Tama ba? AI. Artificial Intelligence. No? Yung ba alam, yung ibang mga sumasagot sa inyo, AI. Artificial Intelligence. No? Magaling. Humanga ako dun eh. Artificial Intelligence. Robot. Nagsasalita. Pag tinanong mo, sasagot. Sasagot. Nakakahanga. Pero alam niyo po ba, hindi niya alam, ang AI, hindi niya alam ang lahat ng bagay. Ang galing, di ba? Artificial intelligence. Ganyang katalino ang tao. Nakagawa siya ng bagay na yon. Artificial intelligence. Pero hindi lahat alam niya. Kaya may limitasyon pa rin yun. Naniniwala kayo, hindi niya alam lahat? Oo. Tingnan. Hindi alam ng AI kung ano iniisip nyo. Alam niya? Sinabi ng mga awit, ang lahat kong gagawin, alam mo, hindi lingid sa'yo. Iniisip ko pa lang, alam mo na. Pero ang AI, hindi niya alam iniisip mo. Ano pa? Hindi alam ng AI. Hindi niya alam kung kailan ka mamamatay. Pero ang Diyos, alam niya kung kailan ka mamamatay. Hindi alam ng AI kung ilan ang bilang ng buhok mo. Pero ang Diyos, alam niya ang bilang ng buhok mo. Alam niya ang bilang ng buhok ko. Ang sabi doon, alam rin niya kapag may nalalaglag. Alam ng Diyos, pagpapakita ng kapangyarihan, ng karunungan ng ating Panginoon. Alam niya ang lahat ng bagay. Amen. Yan ang Diyos natin. Hindi ka ba hahanga sa Kanya? Paano nahanga tayo sa artificial intelligence? Pero, parang ganito, wow, ito lalo umanga ka dun sa Diyos na alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang pasimula, alam niya rin kung kailan ka magwawakas. Bilang niya ang buhok mo, bilang niya rin ang mawawala. Yan ang Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay. Amen? Walang maitatago sa Diyos. Siya ay, omniscient. Omniscient. Ano ba? God is, omnipresence. God is omnipresence. Ano yung ibig sabihin ng God is omnipresence? Kahit saan naroon ng Diyos. Omnipresence nga eh. Kahit saan naroon ng Diyos. No, hindi mo malilimitahan ng Diyos. Pastor Romel, ang Panginoon ba nandoon sa lugar ng mga aliwan? Sa nightclub? Oo, wala ang presensya niya doon, pero kita ka niya doon. Kita ka niya doon. Alam niya kung ano ginagawa mo doon. Kasi wala nga mapagtataguan eh. Amen? Ngayon,
Ang Diyos kahit saan naroon siya. Ang sabi ng Hebreo 4:11, walang makatatago sa Diyos. Minsan pinagtataguan natin ng Diyos. Walang makatatago sa Diyos. Pastor Romel, bakit nung ang tao nagkasala, naghanap ang Diyos? Di ba? Ba't hinanap niya? Hindi, alam naman niya kung nasaan eh. Alam niya kung nasaan tatago. Alam niya yon. No? Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit. Ano sabi? Sa kanya tayo ay magsusulit. Kasi nga lahat ng ating ginagawa, alam ng Diyos, wala ka daw maitatago. Amen? Kitang-kita ng Diyos. Kasi kahit saan lugar, naroon ng Diyos. Alam niya lahat. Di ba ang galing? Di ba? Kahanga-hanga. Karapat dapat siya sa paggalang. Kasi kahit saan pala ako pumunta, andun siya. Andun siya. Kaya hindi mo pwedeng takbuhan ng Diyos. Kapatid, hindi mo pwedeng takbuhan at taguan ng Diyos. Dahil kahit saan ka man pumunta, naroon ang Diyos. Amen? Ang sabi ng Jeremiah 16, verse 17, nakikita ko ang lahat ng ginagawa nila. Walang anumang makakukubli sa akin. Hindi nalilingid sa aking paningin ang kanilang mga kasalanan. Kasi minsan, tignan nyo, kaya sabi ko pag ang mga mananampalataya, inaapi, niloloko. Ang sabi ng Diyos sa Jeremiah, nakikita ko ang lahat ng ginagawa nila. Oo, inaapi ka nila. Niloloko ka nila. Naging mabuti ka na nga sa kanila, linoloko ka pa nila. Pero ang sabi ng Panginoon, nakikita ko ang lahat ng ginagawa nila. Walang anumang nakakukubli. Ang sabi, nakakukubli sa akin, nakatatago. Hindi lingid sa aking paningin. Na niloloko ka nila. Hindi lingid sa aking paningin. Na dinadaya ka niya. Hindi yan lingid sa akin. Kanino yan sinasabi? Sa mga mananampalataya na niloloko, inaabuso. Amen? Eto ngayon ang sabi, ang kanilang mga kasalanan, alam ng Diyos. Alam ng Diyos. O ngayon, kung alam ng Diyos ang kasalanan ng mga taong lumoloko sa iyo, ano ang gagawin ng Diyos para sa iyo? Ipagtatanggol ka ng Diyos dahil siya'y Diyos na makatarungan. Amen? O wag naman lumabas sa bibig mo, Panginoon, mamatay na po sana siya. Hindi natin alam kung anong gawin. Bahala ang Diyos doon. Basta alam mo, mayroon Diyos na makatarungan. Hallelujah! Kung nandaya sa akin, sarado na eh. Diba? Sumbong mo lang kay Lord. Huwag mo sumbong kay kung kani-kanino. Huwag mo sumbong doon. Sumbong mo sa Diyos. Ha? Kasi ang tao may limitasyon. Sumbong mo kay ganito. Hindi. Sumbong mo sa Diyos. Sumbong mo sa Diyos. Amen? Amen. Ano siya? Kahit saan, naroon. Amen? Hindi lingid sa Diyos ang kanilang mga kasalanan. Ano pa? Bakit siya dapat igalang ng mga mananampalataya? Omnipotent. Ang Diyos ay omnipotent. Ano ibig sabihin nun? All power. Lahat ng kapangyarihan nasa Kanya. Amen. Di ba nirirespeto nga natin yung mga may mga kapangyarihan eh. Pag may kapangyarihan yan, nirirespeto natin. Tama lang yon. Kaya lang, lahat ng kapangyarihan nasa Diyos. Ano sabi? Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Sino ito? Si Yahweh, ang ating Diyos. Amen? Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. O ngayon, kapatid, anong dapat mong gawin? Igalang. Igalang mo siya. Karapat dapat siya. Ang sabi ng Jeremias, chapter 32, verse 17, si Jeremias ay nanalangin. Ayun, panalangin ni Jeremias. Yahweh, nilikha mo ang kalangitan at ang sanlibutan
Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, walang bagay na mahirap sa iyo. Deklarasyon yan, panalangin nino, Neremias. Kasi nung panahon na yon, anong nasa ng mga Israelita? Sa pagkaalipin. Injustice umiiral. Pero tingnan ninyo, ang sabi, nanalangin siya, Yahweh, nilikha mo ang kalangitan at ang sanlibutan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, walang bagay na mahirap sa iyo. Ano sabi? Walang bagay na mahirap sa Diyos. Meron ba mahirap sa Diyos? Lahat kaya niyang gawin. Bakit? Lahat ng kapangyarihan nasa Kanya. Manlilikha. Amen? Lahat ng kapangyarihan nasa Diyos. Ang tao, ang kapangyarihan, limitado. Tama po ba? Limitado ang kapangyarihan natin. Pero ang Diyos, walang limitado sa Kanya. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kaya niya magpagaling. Kaya niya magpagaling. Lahat ng kapangyarihan nasa Kanya. Ito pa. Kaya niyang bumago ng buhay ng tao. Hallelujah. Amen? Hindi ang kaya ng tao. Kaya nga sabi ko, limitado. Ang sabi ng tao, para magbago ang tao, ikulong. Para magbago ang mga adik, ikulong. 6 na buwan, kulong. Wala nang krimen. Kapatid, wala na bang krimen? Pagpapakita na ang kapangyarihan ng tao, limitado. May nangako, di ba? May nangako sa atin yan. Palakpakan naman tayo. Nung nandun pa tayo, sabi sa akin, Pastor, sino po boboto nyo? Ay, si ganito po. Bakit hindi si ganito? Kasi po, hindi po ako naniniwala. Ba't hindi ka maniwala? Hindi po ako niniwala. 6 na buwan ho. Mawawala ang mga puser, tsaka adik. Nung nandun pa po tayo sa Lumang Church, tinawag ako nung nasa harapan na bahay. Pastor, sino boboto mo? Sabi ko, eto po. Ba't hindi si ganito? Hindi po ako niniwala eh. Alam mo ba't ako hindi naniniwala? Kasi sinabi ng Biblia, ang perfect government magaganap pagdating ng Panginoong Hesus. Doon sa millennial word. 1,000 reign of Christ, 1,000 taong pamamahala ni Jesus, yon ang perfect government. Bakit? Si Satanas wala sa daigdig na ito, kinulong, kinuha ng isang anghel, nilagay sa walang hanggang lalim na balon. Kinulong siya doon. At walang makapagbubukas nun. So, walang manunukso. Nasaan si Satanas? Kinulong. So, ano magaganap? Perfect government. Kailan magaganap yung perfect government? Kapag dating ng ating Panginoon. Ngayon, tingnan ninyo. Di ba nasa Kanya lahat ng kapangyarihan? Kanino? Sa Diyos. Kaya niyang bumago eh. Kaya sabi ko kanina, ang tao, ang solusyon, ikulong. Maraming nasa kulungan, hindi nagbabago. Kaya sabi, hindi ako nabago ng lipunan, ng kulungan. Tama ba? Maraming nasa kulungan? Di po ba? Ano sabi patotoo ni Dolphy Jr., hindi na namin kinatatakutan ng huli doon. Nakakulong na kami. Sino pa kukulong? Nakakulong na nga kami. Patotoo ni Dolphy Jr. Nagkalat daw doon. Kita nyo? So, hindi kulungan ang solusyon. Sino ang nagbabago ng tao? Ang Diyos na makapangyarihan. Amen? Ang Diyos na makapangyarihan, yung mamamatay tao, kaya niyang baguhin. Sino pa totoo sa Bible na mamamatay tao na binago ng Panginoon? Sino? Si Pablo. Mamamatay tao. Akala niya makapagbibigay siya ng lugod sa Diyos
Dahil hahanapin niya ang mga Kristiyano, hanapin ko ang mga Kristiyano. Hanapin mo ang mga taga Valenzuela, Bethel, dalo ng dalo dyan. Papatayin ko silang lahat. Nagtatayo sila ng bagong reliyon. Kasi noon, kinikilala lang ni Pablo yung Judaismo. Ito, mga bagong reliyon na naman to. Nakakala niya nakapagbibigay siya ng lugod sa ating Panginoon. Pumupunta siya sa mga gobernador, humingi siya ng paintulot. Bigyan niyo ko ng papel. Hahanapin ko ang mga Kristiyano at magpapapatayin ko. Alam niyo po ba ang unang martir? Naroon si Pablo nang mamatay ang unang martir. Andun si Pablo. Pagbabatuhin. Ang unang martir. Ano pangalan nun? Nakalimutan ko. Esteban. Nang batuhin si Esteban, naroon andun si Paul. Tuntua siya. Kabataan siya noon. Mamamatay tao. Pero, nung siya'y papunta sa Damasco, dun sa daan Damasco, ang sabi, mayroong isang liwanag na tumama sa kanya at siya'y nabuwal. At alam agad ni Pablo kung sino yon. Ang sabi niya, sino po kayo? Panginoon ko. Anong tawag niya? Panginoon ko. Nagpakilala kung sino yon. Si Jesus ito ang iyong pinag-uusig. Amen? Ano noon naganap noon? Pagkatapos noon, 3 araw na bulag si Pablo. Anong nangyari kay Pablo? Yung dating mamamatay tao, yung dating umahanap sa mga Kristiyano para patayin dahil nagkakalat ng mga maling aral. Sabi niya, ngayon, si Pablo ngayon, tagapagdala na ng mabuting balita ng ating Panginoon. Yan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya niyang bumago ng buhay ng tao kahit mamamatay, kayang baguhin ng ating Panginoon. Di ba? Karapat-dapat ang Diyos sa paggalang. Kapatid, may limitasyon ang tao, pero ang Diyos walang limitasyon. Babaguhin niya ang tao dahil sa kanyang kapangyarihan. Amen? Ano pa? Malapit na po tayo matapos. God is merciful. God is merciful. Ang sabi ng Deuteronomy, chapter 4, verse 31, siya'y mahabagin. Hindi niya kayo pababayaang malipol, pagkat hindi niya kalilimutan ang kanyang tipan sa inyong mga ninuno. Kanino niya ito sinasabi? Sa mga Israelita. Alam niyo ba, yung Deuteronomy, inulit, no? Inulit yan, no? Inulit, basahin niyo, yung may parehas na parehas sa Exodus. Yan, yung Deuteronomy, inulit, pinaalala sa mga Israelita na hindi nakapasok saan? Sa lupang pangako. Kasi lahat ng nandong orihinal na namatay, matitigas ang ulo. Ngayon, pinaalala ng Diyos kung ano ang naganap. Ang sabi, siya'y mahabagin. Siya'y mahabagin. Hindi niya kayo pababayaang malipol. Kasi itong mga bagong henerasyon, hindi alam yung naganap noon. Kaya sabi ko kay Chechi kanina Che, napaka-importante sa Diyos yung history. Kung ano nangyari, saan kay kinuha ng Panginoon. Dito dapat pinaalala sa atin ng Panginoon, mahabagin siya. Mahabagin siya, pinaalala, mahabagin siya, mahabagin ng Diyos. Ang sabi, hindi niya kayo pababayaang malipol. Hindi niya kayo pababayaang malipol pagkat hindi niya nakakalimutan ang kanyang tipan sa inyong mga ninuno. Sinasabi niya ito sa mga Israelita. Pinaalala, mahabagin ako. Kaya kung paano ko silang iningatan, dumaan sa dagat na pula. At kung araw mayroong haliging ulap. At kung gabi naman apoy na nag-iingat sa kanila. Nagbibigay init sa malamig na magdamag at nagtataboy sa mga hayop na mailap. Nagbabantay ang Diyos, ganun ang gagawin ko pa rin sa inyo. At ngayon,
pinaalala rin sa ating mga mananampalataya, hindi niya hahayaan ang bawat isa sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Hallelujah! Hindi niya tayo pababayaan. Pinaalala ng Panginoon sa atin, merciful siya, mahabagin siya. Ngayon ang tanong, kailan ka kinahabagan ng Diyos? Di ba kinahabagan ka ng Diyos nung panahon na ikaw ay lugmok sa pagkakasala, napakarumi mo? Na ang tao tinataboy ka? Madumi ka, madumi ka. Makasalanan ka. Hindi ka karapat-dapat dito. No, tinataboy. Pero doon sa gitna ng pagtaboy, pagtingin ng taong makasalanan ka, inabot ka ng Panginoon. Tanggap ka ng Panginoon. Bakit? Merciful siya eh. Punong-puno daw ng habag ang Diyos. Kapatid, dapat siyang tumanggap ng paggalang. Tingnan ninyo sa Biblia, lahat halos ng pinagaling ng Panginoon, sumisigaw ng habag. Di ba? Meron, hindi naman humingi ng habag. Ililibing yung anak. Kasi ninyo yan ha, napakamahabagin ng Diyos eh. Nililibing daw yung anak. Nakita ng Panginoong Hesus, kaisa-isang anak. Binuhay ng Panginoon yung bata. Bakit? Nahabag. Merciful siya. Hindi naman sinabi, Panginoon, buhay mo aking anak. Hindi. Nakita lang niya yung nililibing. Marahil nakita niya yung nanay, tumatangis. Umiiyak. Merciful ang Panginoon, binuhay. Binuhay yung anak. Yung nakaupo, na walang makapagdala sa kanya, di ba kinahabagan ng Panginoon? Yung pag may kinakalawkaw, yung merong tubig, pag una makatalon, doon sa pool, gagaling, siya kinabagan, kinawaan ng Diyos. Bago po ako makalapit doon meron nang nauna. Di ba? Pinagaling ng Panginoon. Yung may ketong, anong sigaw? Habag. Mercy. Lahat ng sumisigaw ng mercy, kahabagan sa Diyos, kinahabagan ng Diyos. Dahil merciful ang ating Panginoon. Punong-puno siya ng habag. Ngayon, anong sisigaw mo sa Diyos? Habag. Awa. Bakit? Yun ang katangian niya. Anumang kalagayan ka, meron ngayon. Nasa gitna ka ng kasalanan, kapatid, sumigaw ka ng mercy kay Lord. Mercy. Habag. Kaawaan mo ko, kaawaan ka ng Panginoon. At ang maganda doon, andyan ang Diyos, hihipuin ka ng Panginoon, babaguhin ka ng ating Panginoon. Amen? Bakit? Merciful siya. Napakabuti. Awit 116 verse 5, mabuti ang Panginoon. Siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang na mahabagin at mapagpahinuhod. No? Kinahabagan tayo ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Sa gitna ng ating mga pagkakasala, kinahabagan tayo ng ating Panginoon. Kapatid, kailan ka nagkasala sa Panginoon? Di po ba pinahabagan tayo ng Panginoon? Yan ang Diyos. Sa gitna ng ating pagkakasala, dumi-dumi, pero naawa ang Diyos. Naawa siya. Alam niyo yung awa ng Panginoon, ang San Humatong, hanggang krus ng Kalbaryo. Hanggang krus ng Kalbaryo. Yung love ni Lord, may kasamang mercy yun. Yung for God so loved the world, merong mercy yun. Kaya nga ibinigay Nagmahal, nahabag, pupunta ang tao sa apoy na impyerno. Kaya ibinigay yung bugtong na anak na si Jesus. Amen? Kapatid, yan ang ating Panginoon. Di ba, karapat dapat siya saan? Sa Sa papuri, paggalang, pagsamba.
Kapatid, paggalang, papuri at pagsamba para sa Diyos. Amen? Dahil lahat ng katangiang maganda, hindi ko na sinulat, aabutin tayo hanggang bukas sa dami ng magagandang katangian ng Diyos. Karapat dapat ang Diyos sa paggalang. Igalang natin ang Diyos. Amen? Amen. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, madalas mong pinamamala sa amin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Kadalasan nga lang, Panginoon, binabaliwala namin, Panginoon, ang kilos mo sa aming mga buhay. Hindi namin na ibibigay yung pinakamainam na paggalang sa iyo. Panginoon, binabastos ka na, Panginoon, ng marami. Pagpapakita ng nalalapit mong pagbabalik. Maging sa loob mismo ng simbahan, may pambabastos, Panginoon, na nagaganap sa iyo, Diyos. Ginagawang entertainment, Panginoon, ng church. Hindi na lugar ng pagsamba. Hindi na lugar na kung saan kinugunita ang kabutihan mo, Panginoon. Entertainment na, Panginoon, ng church. Lord, sorry. Sorry. O Diyos, huwag mong pahintulot, Panginoon. Nahamakin ka. Na patuloy kang hamakin, Panginoon. Huwag mong pahintulot, Panginoon. O Diyos, dalangin namin, Panginoon. Sila, Panginoon, na gumagawa nito, Panginoon. Lord, kahabagan mo sila, Panginoon. Silang umahamak sa iyo, Panginoon. Kaawaan mo pa rin naman, Panginoon. Dahil Diyos kang mahabagin, Panginoon. Hindi mo rin ibig na sila'y mapunta sa apoy, kapamakan. Panginoon, o Diyos, kahabagan mo po kami, Panginoon. Kahabagan mo, Panginoon, o Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon. Tumayo kami ayon sa aming mga pananampalataya. Panginoon, lakaran namin ang salita mo bilang paggalang sa salita mo, Panginoon. Dahil ikaw ang aming Ama, kami iyong anak, Panginoon. Kaya't karapat dapat ka, Panginoon, sa paggalang, Panginoon. Dahil ikaw ang aming Ama, Panginoon. O Diyos, salamat po, Panginoon. Salamat po. Mangusap ka pa sa amin, magsalita ka pa sa amin, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, na dumarating sa aming mga buhay, Panginoon. O Diyos, hindi lamang pag-araw ng linggo, Panginoon, kundi araw-araw, Panginoon, magunita namin ang kabutihan mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Napakabuti mong Panginoon. Sa iyo po ang papuri, Panginoon. Sa iyo po ang pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.